Yo, so what's up mga ka-highway? What's up? Another day, What's up? Yo, so what's up mga ka-highway? Another day. Yo, so what's up mga ka-highway? Another day, another hangout. Yo, so let's go. It's your boy Gary and Buddy Mike. Yes, yo. Simulan na natin to. Bro, kasi kanina, dapat pumunta kasi ako mall eh. So, ngayon, actually, ito, napanood ko na rin to sa Facebook, pero kanina, actual ko nakita eh. Papark ako. So, alam niyo ba guys, yung magpapark ka, tapos may mga nagre-reserve ng mga tao. Ano masasabi mo sa mga ganong klaseng tao, bro? Bro, na-experience ko na rin yan, pare. Pero, it's a reverse Ako yung humarang. Sobrang... Ako yung humarang, pare. Tapos, syempre, nanay ko yung drive eh. So, syempre, sumunod lang ako. Kailangan ako daw yung parking. Which is, I know naman na parang upal lang, di ba? Oo. Kasi ako, pag sa akin... Ako kasi, ayaw ko na alam yung pagtalo kanina, kaya hinayaan ko na siya eh. Bro, kung ako yun talaga, I mean, yeah, bro. Doon sobrang douchebags yung move na yan, pare. Yung mga nagre-reserve ng parking. Sobra. Pangit ng gano'n, ang pangit ng trip nyo. Sana naging kotse na lang kayo, no? So, ayun. Speaking of douchebag, bro, alam mo, sobrang daming douchebag driver din talaga dito sa atin. Sobra. Like, bro, I mean, hindi ako nagmamalinis ha. Siguro isa na ako dun sa mga douchebags, bro. Hindi, pero grabe naman. Alam mo naman ako mag-drive, bro, nakaharang nga ako ng bus Pero yun nga lang, bro. Siyempre sa, natin ngayon, like, pare, Hindi mo na pwede gawin kasi ngayon masyado yun eh. Bro, Sobra yung ito social nga bro, media. napanood mo pa itong news nito, pare. Like, ito na news ko I mean, ito, medyo matagal na, pero gusto ko lang i-brought up kasi alam mo yung nangyari sa EDSA, sa may Ayala? Sa may tunnel, yung parang Innova tsaka yung Benz, nagkagikitan. Benz o BM? Benz, pare. Benz na itim, tapos parang ano nangyari, pare, yung Benz, Chinese. Tapos yung nakagitgitan ng Innova, binaril niya. As in, nagpaputok siya, pare. Ang masakit na ito, Namatay yung driver. oo, tinamaan yung driver. So parang gumanon siya dun sa sa tunnel, sa tunnel yung para sa pader. Papasok siya siguro galing siya ng Pasay. Pasay papunta siyang QC. So dun siya sa tunnel, dadaan. Pare dun sa ilalim, pare, so parang sumadsad siyang gano'n, nagulat yung mga ibang Grab, mga ano. Tapos, Paano niya binaril from the car? Binaril niya pare from the car, like, parang siguro tinabihan niya yung Innova. Nakagitita niya eh. James Bond pala yung... Pare, tapos binaril ng gano'n. Ang masakit na ito, pare, tinamaan niya yung driver. Ang masakit na ito, pare, yung driver pala, driver lang. Tapos may yung parang anak ng boss niya, estudyante, as in elementary siguro or kindergarten or something. Sa school naman. Tapos may hindi ko lang alam anong school, hindi na nila sinabi sa news eh. So, ayun, parang dinaanan yung, as in like, pagbaril, tinamaan yung driver, tapos dinaanan yung pinakita pa may mga tama ng bala yung bata, like yung inuupo, di ba? Imagine mo ngayon dito sa Philippines, bro, sobrang hirap na, I mean, dati ako aminado ako, like sobrang douchebag ko talaga sa pagmamaneho. Lalo na talaga pag medyo, I mean, hindi naman sa paghihiyabang pero lalo na pag medyo may kaya. Like before pag may kaya ka kasi ang dami mong pwedeng like, takasan, alam mo yun? Ngayon, alam mo yun, parang, tulad nun, nahuli ka agad na yung lalaki, bro, yung Chinese na bumaril dun sa kotse. Natakasan, ibig mo sabihin. Before, pare, di ba parang ang bilis lang gumawa eh. Ngayon kasi there's social media, tapos yung na rin yung mga police natin, syempre medyo hindi na sila medyo kasi nakakasunod diba na rin sila. recently merong alam ko yung NC ata na parang plate ng senador ata. Tapos hindi naman senador yung sakay, di ba? So yun nga, going back, sorry guys medyo nagkaroon lang na namatay yung camera natin. Yun nga, yung
senador, di ba, dumaan sa bus lane. Oo. Mga ganong, dapat sumunod na lang tayo sa traffic rules. Yes, guys. Kasi yun yung isa sa nagpapatraffic eh. Imaginein mo, yung bus lane para sa mga ambulance yun, pati mga bus. Eh, paano kung mayroon talagang mamamatay na nakasakay sa ambulance? Emergency talaga. Doon ka harapin ng mga enforcer, syempre. So, di ba, alam mo, Sino makakadamay na marami pang uuwi, maraming papasok ng work. Totoo. Tapos, Tapos, mga douchebag talaga na. pare, ang dami na rin social media, pare. Like, pag may ginawa kang like, there's always someone na nakahawak ng phone and ready to take a video of you doing dumb shit. Like, for example, yun nga, di ba? Pero alam ko, ingat kayo dyan ha, kasi parang before kasi, so, nung nag-work pa ako, ang alam ko, is kumbaga, hindi ka pwede basta-basta mag-video ng kung sino man eh. Pero yun nga ang pinaglalaban kasi ngayon eh. Like, it's a free, what if the guy is, what if yung lalaki, nagvi-video na talaga ng, iba naman yung video niya, like, siguro tourist, video na yung supposed to be, traffic na Manila, so may pinanagip ka, di ba? Kailangan i-blur mo siya. Oo. Kasi kumbaga yung data privacy kasi, di ba? Actually, totoo yun. Marami din kasing rules about, yung mga data privacy and shit. Medyo may video na actually dinascuss sa amin yung na-discuss nga sa amin yung data privacy. So parang medyo, actually hindi ko alam yung pinaka-technicalities niya. Pero yun, iniwasan ko na lang lahat siguro yung time na nag-work ako kasi mahirap eh. Baka mamaya alam mo yun. Oo, sa amin, sa family namin. Kasi ako madalas ako nasasabihin kasi ako talaga, in our family, ako talaga yung black sheep, pare. And ikaw, madalas ka rin nagsasabi sa akin ng gano'n. Hindi ako black sheep. I mean, madalas mo ako sinasabihan na huwag akong douchebag sa daan kasi nga, there's somebody na baka ma-video cool, bro. Oo. Kasi, tapos naalala mo, di ba dati, to? di ba dati mahilig ako mag-drive yung pare, convoy tayo, sunod ka. Hazard tayo, busina tayo. Mahilig ako mag-ganon. Ngayon kaya lang huli. Hindi ako sumusunod talaga sa kanya sa mga gano'n kasi kailangan you have to abide by the rules, diba? Oo. Pero pagbubusina ka, sobrang douchebag doon, bro. Kaya sakto-sakto yung topic natin, guys, kasi kailangan na rin malaman ng mga tao yung mga do's and don'ts sa kalye, tsaka Yes, guys. sa drive. And para hindi na rin tayo Yung mga park makadami ng ng park, tao. isa pa yan, yung mga park ng park sa mga handicap. Yan. Oh, bro! Iwasan yan. Bro, may nakita ako sa Facebook, pare. May nakita ako sa Facebook kanina, nag-scroll lang ako, man. Bro, syempre, Hilux. Diba? Not unless PWD ka, kasi not necessarily naman ang PWD ka, hindi mo naman kailangan maging lumbo. So minsan pwede ka mag-park kung may kasama kang PWD para diba accessible. Bro, yun yung sinasabi ko ha. Bro, wait lang, may naisip ako. No. Siguro pinapakyawan ako ng mga viewers ngayon. Bakit? Lalo na yung mga naka-EV. Bakit? Kasi di ba yung EV, lahat sila nasa harapan ng mall, ang dami lang yung charging station, di ba? Tapos lahat yung mga spot nila magaganda. Oh. Yun yung mga parang spot ng mga handicap. Nag-park ka doon? Hindi naman. Pero siguro tingin ko parang pinapakyawan, yan ang advantage ng EV. Tayo na mga ganda parking namin. Pero yun nga, kanina nag-scroll ako. May nakita kasi ako talagang Hilux pare. Siyempre Hilux, mataas, oras, naka-off-road setup. Nag-park siya sa island, bro. Alam ko yung sinasabi mo. Nag-park siya sa island, Oo, man. kasi since mataas siya, kaya niyang kumater doon. Pero, ewan ko, para sa akin sobrang... I mean, yung ibang mall... Hindi ka ba makapag-intay para makapagparada? I mean, like, yung ibang mall kasi, pinapayagan talaga nila yung gano'n eh. May iba. Yung iba, pero yung iba naman kasi, syempre ayaw nila ng gano'n, di ba? Pero yun nga kasi, Pero nagigets ko yun eh, yung gumagawa nun, ayaw niyang nababangga ng pintuan yung kotse. Kaya doon siya pumapark, di ba? kahit naman ako pare, pero... Kasi yun nga, isa pang douchebag na ginagawa. Yun, bro, guys. Yung buksan mo yung pintuan. Isa pa yun, guys, kung kayo, wala kayong pakialam sa kotse nyo, huwag na kayong mandamay ng iba. Lalo na yung sa parking sa mall or like public parkings, bro. Yung mga mahilig magbukas ng pinto na hindi man lang nila tinitignan yung alam mo yun, kung may katabi bang kotse or kung matatamaan ba yung kotse sa tabi nila, di ba? Bro, alam mo, Kahit guys, sabihin mo dimple yun, eh. Guys, Ako gumagawa ko na sasakyan. Per panel po hindi yun, lang, guys. hindi lang, 10 panel yun. hindi lang para sa car guys yun, hindi lang para sa car guys and girls yun ha.
Like kahit sa mga ordinary mamamayan na may kotse, Hindi mo syempre, naman masasabi. pinaghirapan nila yung kotse, bro. Yung iba, mahal na mahal nila. Oo, tsaka yung iba, kahit hindi man sila mahilig mag-setup katulad natin, pero alaga pa rin sila sa gamit. Ako may kilala akong taong ganun, nanay ko ganun. Hindi naman car girl yung nanay ko eh. Pero ikaw yung sumira ng mga kotse nyo, di ba? Puro bangga. Okay guys, so next topic. Hindi, yun naman kasi pare, actually, hindi ko alam kung talagang nasasadya lang or talagang Hindi, meron. Hindi, I mean like hindi ko alam kung sadyang natatakon lang or talagang dahil hindi ko kotse yun. Pero pag kotse ko kasi, never ko nabangga kotse ko, never ko nasabit, never ko nag-gutter. Hindi, Pero pag kotse na magulang ko, is either nataob ko, nabangga ko, naararo ko, lahat na. Pero yun nga, it's either na taon lang or siguro na timing. Pero yun nga, back to the yung natin is, yung mga lalaki, yung mga dyan na nagpa-parking na mahilig magbukas ng pinto, hindi tumitingin. Guys, iwasan natin yun. Kasi, guys, yung pagod at hirap ng tao na bumibili ng kotse para magasgasan lang ng gano'n. Ngayon, kung wala kayong pakialam dun sa kotse nyo na magasgasan, yung ibang tao meron. Lalo na kami, ayaw namin. Siya, ayaw niya kasi una-una yung kotse niya, mga pang, I mean, yung kotse niya kasi collector eh. So, Hindi, at saka, may presyo. Siyempre, ibang tao hindi naman alam yun. Aside from dyan, kumbaga kahit sabihin mong gano'n, minsan makikita niyo yung kotse ko sobrang dumi. Pero yun yung pinakapangit sa feeling, yung mga babangga nga ng pintuan, makikisakay ka na lang, lalagay mo pa yung paa mo doon sa upuan. Bro! Yung mga gano'n. Bro! Yung aircon, galaw ka ng galaw na Bro! louver. Bro, meron akong kaibigan na ganun pare. Pag sumakay ng auto, as in nakataas yung paa doon sa dashboard. Tapos, ito pa ako pare, nag-yosi ako sa kotse guys. Nag-yosi ako sa kotse, I smoke when I drive. Ngayon, syempre di ba, pag ganun, medyo konting di ba, na parang bro, pwede akong yosi. Kasi hindi mo kotse yun eh. Oy, ginagawa ko yan sa'yo. Oo. Ako din man, ginagawa ko sa'yo bro, sa tayo, di ba? Bro, may mga kaibigan kami na pagsakay ng kotse, hindi lang yosi, baba ng bintana. Alam mo yun na, Pangalan muna kayo kasi isa yung nakikisakay na. tsaka minsan kasi, alam mo yung kaka-detail lang ng kotse mo, siyempre gusto mo muna manatiling mabango, di ba? Kasi gumastos ka eh. Or may car meet ka na pupuntahan, or car show, or something. Kahit ordinary day. Oo, Kumbaga car etiquette yun eh. So, kumbaga sa gusto mong... So yan yung mga tatandaan nyo, yung pag bumaba kayo sa sasakyan, huwag kayong mambobondol ng kotse sa pintuan, pag magpa-park kayo, make sure na, alam mo yun, kumbaga tsagain nyo umarap kung merong open na pwede ka mag-park, huwag mag-park sa handicap. Ano pa yung mga na-discuss natin bro? And mag-comment din kayo kung ano pa yung mga do's and don'ts sa ginagawa sa Kasi na ba? kotse. May nalo pa ako bro. Guys, para doon sa mga mahilig mag-picture sa, like yung mga, siguro mga enthusiast din or nagagandahan sa kotse, na pag nagpipicture kayo ng kotse, Magsasandal. yung pagsandal, I mean, okay lang naman po, we appreciate you na natuwa kayo sa kotse namin or natuwa kayo sa kotse ng iba dahil maganda yung build or maganda yung auto nila. Okay lang naman po yun, no problem, picture all you want, pero ang lang po doon is respect the owner's car. Kasi una-una, lalo na bahay na nila yun pag, yung si Mike, pag nag-aano ng kotse to, siya pa yung naglilinis ng kotse niya, siya yung nagbabuff ng kotse niya. Ako nagbabayad lang ako kasi tamad ako. Pero same ayaw niya na nasasandalan yung kotse niya. Ako din, ayaw ko rin nasasandalan yung kotse ko. Lalo na guys, pag makikipicture lang kayo, okay naman, picture all you want nga eh. Pero huwag niyo nang para sandalan, para upuan yung hood, para upuan yung fender, or para yung alam mo yung salamin na gano'n. Pero pwede naman, paalam muna kayo. Oo, pwede. Bro, ako before nung sa kotse ko, pag may gusto mag-picture, nagpapaupo ako. Nagsumupo sa loob. I offer. Hindi, ako rin. Pero huwag naman sa mga hood. Kasi Hindi, ako nagpapaupo ako sa loob. Pero yung para upuan mo yung hood, para upuan mo yung fender. Actually, meron akong ginawang ganyan eh. Uso yung planking before. Yung barkada ko, nag-away talaga kami. Nag-aalit sa akin yun eh. Sinurprise ko, may klase siya.
Tapos, ano siya, bigote na... Wait lang, parang nakita ko yung picture niya sa Facebook. Oo. Nag-plank ako doon sa hood niya. Galit na galit sa akin eh. Carbon hood pa naman. Yun. Akala ko matutuwa siya. Bro, tinan mo to. Ganyan, pinakita ko, nagalit sa akin. So, doon ko na-realize nga ako nga pala, kahit ako ayoko ginagano ako, tapos ginawa ko na. Ayun, tulad nun guys, yung mga ganun, please. Kami, we As appreciate. much as possible, avoid niyo yung any Oo. contact doon sa auto kasi Una-una hindi sa manipis inyo. lang yan eh. Madali At saka, una-una hindi sa inyo, respect. And, syempre, hindi mo, kanya-kanya kasing tao yun eh. Like kami, ayaw namin yung yung Uber nasasabala. huwag galawin ng galawin kasi lumuluwag, kasi bumabag. Nakiki-air ko na lang kayo eh. Diba? Bili ka kotse mo. Tapos ako, ito pa, number one rule ko pag Kaya sumayo. yung mga babae, pagbaba nung... Yung visor! Oo. Paano na tayo? Tapos hindi marunong magbalik. Tapos ito pa, pinakakatawang storya. Teka lang bro, shut ka muna. Sige. Pinagandaan nga kita eh. Ginawa ko yung para sa'yo. Tinanggal mo yung stopper ko ah! Akala mo ah! So, ayun guys, please, Shut muna, bago salta ka na salta pa di. Shut mo muna yan. Bakit? Bakit? papashitin mo ako ng tubig, bro! What the F, pare? I'm an alcoholic. I don't like water. I like alcohol. Grabe. Mga malasing kasi guys eh. Naalalayan ko lang eh. So yun guys. Ay guys, para doon sa mga nag-ano na sumasyat ako, guys, hindi ako mag-drive pa uwi mag-grab ako kasi napanggangan yung kotse ko. So yun. So yun, balik tayo sa topic natin pare. Ano yan? Yung mga douchebag nga na drivers na katulad mo. Hindi ako, katulad mo. Katulad ko, sige. So yun guys, so wag tayong like tayo yung mga isipin natin yung mga ibang tao na nakakasama natin sa highway. Na wag tayo, kumbaga sa kung gagawa tayo ng siguraduhin natin hindi makaka-apekto sa iba. And ayun, tapos eto, tatao na to. Problema na ito, masyado maraming kotse. Oh. Ngayon, ang naaabala sa kanya yung mga parking. Yung college niya, dati pa, hanggang ngayon, pinaparadahan pa rin niya ng kotse niya. O hindi na, wala na. Wala na, pero nasa mall nakaparada yung kotse mo, di ba? Kung saan-saan. Oo. Kalat na kalat yung kotse mo, di ba? Oo. Guys, alam mo, one day, guys, sa tulong nyo, ito, promise na to ni Paddy Mike, ha? Promise na to ni Paddy Mike. Pag umabot ng 1 million subscriber tong podcast namin, i-ano nyo na to guys, save nyo na to. May go signal na tayo kay Paddy Mike. Na ano? Pag umabot ng 1 million subscriber tong vlog namin, itong podcast namin, magpapaano kami ng competition na yung find my car. Ngayon, magbibigay kami ng picture ng mga kotse ni Mike. Hindi na, no? Pag nahanap nyo yung isa doon, kalat yung Baliw pala to eh, oh. kalat yung kotse ni Mike. Pag nahanap nyo isa sa kotse ni Mike, ibibigay nyo na sa inyo yung libre. Hindi ah. Paparaffle na namin yun, guys. 1M subscriber. lalo na yung mga old school niya, yung mga pinapasabog sa pelikula ni FPJ. Nagagalit siya old school community niya. Ay, sorry po. Nagagalit siya old school community. Actually, nagsisimula na rin po ako mag-ano sa old school. Yung si Carlene nga, yung kotse ng dilaw, pag ibibenta, hintayin ako. Gusto ko kasi mapuntahin para natin sa iyo. Nakikita mo palagi, di ba? Kotse ko yung nabenta ko na ang lalayo ng mga bumili. Actually, totoo. Speaking of pala, so tagal-tagal mong nahilig sa auto pare. Matanong ko lang. Favorite? Ilan ang naging kotse mo? Actually, yung pera yabang, hindi ko na alam eh. At saka minsan nga, hindi ko na alam na. Bulat na ako, yung kotse ko, tumawag sa akin yung tatay ng barkada ko. Ano ba plano mo dito sa kotse mo? Andito pa rin. Mga ganun, diba? Tapos, Sir G, ayos yung ano yung pinaka-favorite mo? Pinaka-favorite ko syempre, siguro naman lahat tayo. O yun rin yung magiging favorite natin, yung first car natin. So kahit may ilan na yung Matanong ko lang, ano ba yung first car mo?
Dimension, Honda Civic, VTEC 3. Picture. Ito. Paano ba yun? Para siyang basta panglahatan na yun. Sounds, car show, karera. Ah! Yung ba yung kulay blue? Oo. Puta bro! Guys, explain ko na ha, para doon sa mga hindi nakakakilala ay pati Mike. Iisa lang yung kotse niya na yun, yung VTEC 3, yung kulay blue. Pero nag-iibaan yun nun. Alam mo, yun yung tipong makikita ko ng Saturday sa mga bagal. Naka-body kit, naka-tint, tapos puti yung mugs. Tapos, next Saturday, next week, Saturday, walang tint, walang body kit, itim yung mugs, tapos na ano. Oo, iba-iba, ano yun. Ang hindi lang nababago doon, yung kulay pink na roll cage, di ba? Kulay pink na rin. Actually yun, sobrang miss na miss ko yun bro, yung VTEC 3 ko, kahit na siguro pwede natin sabihin meron, kasi yun, kunyari yung mga old school, ano siya, collectible diba bro? Medyo ano sa ibang tao. Pricey. Pero hindi ko pagpapalit yung, hindi ko nga alam bakit nabenta mo yun. Mamimiss mo pala talaga siya. Kasi syempre, ilang years mong araw-araw mong gamit yung sasakyan na yun, ginagamit mo kung... Kasi, hindi mo rin kasi like yung old school mo, di ba, tinambay natin. I mean, kahit naman, well, hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing pangit yung pagkakabuild well-built yung coach ni Mike, ni Mike, yung si Carlene, yung dilaw niya, yung old school niya, well-built yun. Kaya ako nahilig sa old school eh. So, totoo lang, wala talaga ako hilig sa old school, pero kaya ako nahilig sa old school dahil, alam mo yung, siya yung tipong babae na habang tinitignan mo, na patagal ng patagal, mas lalong gumaganda. Pero, syempre nga naman, hindi naman lahat perfecto eh. Tulad nun, nung tumambay tayo, dala mo yun, di ba? Tinrayin mo siya i-lunch, tinrayin mo siya ibitaw, wala yung di ba? Parang kumbaga sa laging may kulang. Hindi mo makukuha lahat. Oo, na nandun sa... Kaya nagigits ka eh. Yun lang yung ko feeling ko, lahat ng gusto ko nandun sa VTEC 3 ko. Car show ko, kung ano. Siyempre drifting hindi kasi front wheel siya, di ba? Pero, car show, drag race, tambay, circuit, wala lang drifting. Pero yun nga, yung fun part about driving is in the, yun nga, yung paborito niyang kotse sa VTEC 3, like mine, yung fun part ng driving is in my Honda Civic. Kasi lahat yung Honda na ito guys, solid. Lahat kasi nagagawa eh. Kumbaga sa yung old school niya, na-try niya i-launch, I mean, masaya siya. Happy siya, na-i-launch niya yung kotse niya, pero yung satisfaction pare, di ba? Pag yung pagbira mo ng first gear na paghatak mo sa second gear, tapos pagpasok mo ng third gear, alam mo yun, wala yung fit. Kaya nga, pagka kumita tayo talaga ng maganda-ganda, matutulungan niya ako makabili ng karburador, o mga, alam mo yun, kaya sana supportahan nyo kami dito guys. Kasi, actually, hindi naman kami after sa pera. We just like, gusto lang namin yung may share yung car knowledge, community and gusto namin palakihin yung car community ng Philippines, bro. Kasi for me, dito sa atin sa Pilipinas, nakikita ko, sobrang daming hilig sa kotse. Pero ang nangyayari lang is, alam mo yung masyado lang hindi malawak yung natin. Kasi, like, lang tayo, puro car meet, like may drift event tayo, may drag event tayo, pero hanggang doon lang tayo eh. Hindi tayo ganun ka pasok na pasok sa car community. So kaya, nakikita ko, kaya pa natin siya palahin. Discrimination pa rin kasi, kahit sabihin mo mura yung kotse, mahal yung kotse, kaya pa natin siyang palahin. malayo pa, pero nandun na rin kahit nandun na tayo bro. Actually, may mga rare cars na tayo dito, na dati wala. Before, puro mga Honda boys di ba? Ngayon, medyo may mga flare na tayo, pare. Ang lang doon, pare, medyo, na medyo, mas na more on supercar tayo ngayon. Pero guys, hindi kami naniniwala sa dumadami yung mahirap sa Pilipinas dahil dumadami yung supercar sa Pilipinas. Third world, pero daming diba? Ang dami tayo supercar dito. Shoutout to sa mga naka-supercar yan, mga dream na namin yan. One day. May mga tropa kami, mga nakaganyan. Tropa mo ba yan? Wala akong tropang ganun.
Ako meron akong tropa. Ganun. Ikaw wala akong tropa. Wala akong tropang ganun. Mga humble mga tropa ko, yung mga down to earth. I mean, hindi ko naman sinasabi na hindi down to earth yung mga nakaano yung mga Hindi, sinabi mo na yun. Hindi. Makihanap na lang po siya, yung mga... Hindi, guys. Iwalagin ko lang. Hindi ko po sinasabi na hindi down to earth yung mga mali po yung nagamit kong word. Pero mga ano lang, like, wala pa kami sa ganun. So, Hindi, pero darating tayo lahat dyan eh. Wala namang masama mangarap eh. So, pagpatuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo, malay mo, di ba? Bigay sa'yo ng Diyos. Exactly. Lahat naman tayo nangangarap eh. Kahit yung mga naka-supercar na yan, sure na sure ako. May pangarap pa sila. Ako, pangarap ko, sana sa akin nila yung sinis na 2 Bugatti. Alam mo, tanong mo bakit? Bakit? Kaya ako pinasis yung 2 Bugatti na yun kasi marami pa rin akong pera kahit isis nila yun. I don't give a fuck. Zero fucks given yun, bro. Pinasis niya yung kotse niya eh. Ibig sabihin, zero fucks given, bro. I'll buy another one, dude. Hindi mo naman alam eh. Malay mo, Sabagay. parang umiwas na lang siya sa... Oo, sa issue, sa intriga. Oo. Totoo yan. Malay mo, doon na lahat napunta yung pera niya, di ba? Hindi naman natin alam, hindi naman natin siya kilala. Actually. Diba? Pero para magkaroon ka ng 2 Bugatti, bro. Sana nagbayad na lang ng tamang tax. Kasi kahit ako eh, never pa ako nakakita ng Bugatti ng... Ano ba yun, sa totoong buhay, hindi pa ako nakakita bro. Ay, doon lang kita natalo, bro. Ayun. Experience ko kasi mahilig kami mag-travel. So, pumunta kami ng Monaco. Family vacation. Tapos nakalakad kami dun sa kung saan nag-F1, yung mga racing ng F1. Tapos, yun, nakakita ko ng Bugatti, bro. Pero yung Kamusta Veyron, yung experience bro? Bro. Veyron. iba talaga yung, ibang talaga. Meaning, kung Veyron yan, siguro sobrang tagal na eh. Kasi yung luma, yung sobrang... Yung luma, Oo nga, sobrang... Ngayon kasi may Chiron, may Grand Sport, may per sport. Hindi pure per sport. Chiron. Anong feeling bro? Nasakyan mo ba yun? Hindi. Actually, nakita ko lang siya sa sikat na casino sa Monaco. Nandun na siya sa labas. Pero it was nice, bro. Parang ano siya, alam mo yun, one day siya, bro. One day. Kaya nga kailangan... Pero alam mo ba, fun fact, pare? Hindi. Fun fact para magpapalit ka ng gulong ng Bugatti. Oo. It will cost you, halimbawa, naplatan ka. Sabi mo, isip rin napakulang. Oo. Bro, hindi pwedeng yung vulcanize dito sa, di ba dito sa atin, no? Ganap lang tayo ng tire shop, pwede na. Tayo na bro, ang Bugatti bro, kailangan mo pa siya ipadala sa Bugatti mismo. Bakit? Kasi naka-glue yung gulong niya sa mugs. So, So, tapos, kada 3 palit, halimbawa, 3 beses ka na nag-tire change. Like yung normal tire wear, like Palit yearly palit, oh. Pag naka-3 palit ka ng gulong, yung pang-4 mo palit na rin yung mugs. And $50,000 yun yung papalitan. Yung magpapalit ka na ng goma. Each pare. each. Oo. So, parang 100,000? 2. Oh, 200. 4 gulong ng Mga kotse. ganun pare to fucking change a tire. So, kailangan talaga mga ala Pablo na tayo nun, man. Actually. So, ayun nga. So, ayun guys. Balik tayo sa mga napag-usapan natin about the douchebag drivers. Ayun. So, yun yung mga do's and don'ts na feel namin na para din naman sa ibang tao na feel ko na ayaw din nila na ginagawa sa kotse nila. So, kung ayaw na rin gawin sa kotse nyo, huwag nyo gawin sa kotse ng iba. Ganun lang kabalis meron yun. dyan, ang dami dyan. Ayaw ginagawa sa kotse nila, pero ginagawa nila sa ibang kotse, di ba? Lalo na sa kotse ng magulang nila. Ako talaga, pagka may ganun, bumaba ka na lang ng sasakyan, lumakad ka, di ba? Kasi, actually, ang dami kong friends na gano'n eh. Minsan lang ako makisakay sa kotse nila. Tapos yung, alam mo yun, aware ako kasi alam ko yung mga ayaw kong ginagawa sa akin. Hindi ko ginagawa sa kotse nila. Pero pag sa akin, minsan, may nakikita akong mga gano'n. Ano yung sarap sabihin? Bumaba ka na lang kaya. Yung, alam mo yung gano'ng feeling? Totoo yun. Lalo na, dagdag natin doon sa mga douchebag, yung mga mahilig mag-criticize ng kotse, alam mo yun, yung parang Vios, mini-stance, nilagyan ng mugs exhaust. Oo.
Baduy. Huwag ganun, Pangit. huwag ganun, bro. Walang ganun. Para sa mga totoong may hilig sa kotse, I don't know Appreciate mo na lang. Pero for me, kasi si Mike may hilig eh. Ako kasi, ako lahat ngayon. Before, I don't appreciate old school or classic. Ngayon, na-appreciate ko siya. And mas more on namumulat ako na, alam mo, sa lawak ng mga variant ng kotse. Pero yun nga lang talaga, fuck you mga naka-EV. Discriminate raw yung akin raw, pasabugin raw sa pelikula, hindi niya alam. Para po sa mga old school po, before po yun, dati po yun, sorry po, wala pa po akong alam nun, wala pa po akong kamuang-muang. Pero now, alam ko na po na hindi po siya yung pinapasabog sa pelikula ni FPJ. Eh, tsaka wala namang, kumbaga, no hate, dapat kahit sa DOVOs, tapos trip niya yun, tsaka yun lang yung inabot ng pera ng tao. So, tsaka appreciate mo na lang at least, nakita mo, sineset up niya, ibig sabihin, mahilig rin siya sa kotse. Hindi naman kailangan sobrang pero mahal ito sa sa'yo para true story pare, ikaw na nagsabi, man. Hindi ko binubuhat sarili kong bangko Si Mike na nagsabi, maangas yung kotse ko dati, SR ko. Pero after nung nabenta ko yung Civic ko, ano nagsusunod kong kotse? Mirage, hatchback. So, di ba? Imagine mo from fully built Honda, na sagad-sagad, all parts original. Di ba? To Mirage. Pero hindi naman nagreklamo. Actually, hindi ko wala akong nilaan. Oo. Ayoko lang talaga very vocal ako. Sinabi ko lang na ayoko nung naka-stance. Wala naman ako ano sa mga naka-stance, pero parang sa akin kasi yung Wala practical. Oo, hindi yung... Ako naman kasi kaya ako nag-stance because yung time kasi na yun. Uso siya actually. Nauso siya. And Uso siya. yun lang naman yung magagawa ko sa Mirage. Hindi. Although, May nakikita, may tropa nga ako. Pwede ako Naka-rally concept siya eh. pwede ako mag-engine swap. Engine swap. Pero sa budget ko ng time na Sa yun body, talaga, pang sa stance na body, talaga. sa ano, ako. marami, may mga simpleng kits. Meron mga nakarally na forma, mga Totoo. kanya-kanyang theme. Pero yun nga ako, hindi kasi ako masyad, kasi lalo na sa kalsada sa Pilipinas. Ako, Style guys. ka ba? Hindi. I love all setup though. May kasabihan nga ako pag naka-stance eh. Tangina mo lifestyle, di ba? Pero Just hirap kidding. na hassle. Yun nga lang talaga sobrang hassle. Lalo na naka-experience ako, may SUV ako. Parang sarap, di ba? Kahit mga lubak. Dati kasi kasi mababa rin talaga naman yung kotse ko, pero never naman. Hindi lang mo mababa eh. On Yun point lang. yung stance Blue, nun, yung kasi mababa na siya, tapos yung kids ko pakaba pa eh. Pakaba, So oo. imaginein mo yung kailangan Oo. syumede-syede ka ba? Oo, Diba? totoo. Ako, based on experience din, hindi naman sa Yung pagbubuhat DM, ng bangko. mababa rin yung DM. Alam mo yun, lahat, okay ako sa mababa, yung pinaka-point ko. Yun nga lang yung hassle. Yung point Lalo ko. na nung time na yun, yung Mirage kasi, yun yung working car ko nung time na yun. So, everyday car ko siya. Tapos, naka-static ako. Hindi ako naka-bags, guys. Hindi ako naka-bags. Naka-static ako. So, ayun. Parang, alam mo yun, parang, tapos, meron dumating sa point na may Meron date ako. meron. Siyempre, medyo ano rin naman tayo. Sige pa paano. Meron dyan marami. Ay, putol lang naman yung spring mo, ganun. Hmm. The fact na nababa yung ganun, napapanindigan niya yung drive, sobrang okay yun. Oo. Kasi Oo. iba sabihin, putol, lower spring lang yan. Oo, putol or welding, Oo. pare. Yun nga, pero yun Kung nga. naka-bags kayo, di swerte nyo, di may pera kayo, di ba? Oo. Pero no balls kasi pag naka-bags. Joke. Although actually, Joke. pag naka-bags kasi, laking ginawa rin. Hindi tulad yung ginawa ko. Nakakangat mo. Dito papunta sa Oo, shop kaya ano? mataas. Oh, Kay... Renzo. Shoutout sa'yo, bro. Shout out. Bading ka, bro. Ayun, yung tropa namin, naka-bags yung Benz nun. Dito, old papunta school. ng shop ko, medyo, hindi naman sobrang taas, pero imagine nyo, sobrang bagsak kasi auto niya. Pero Oo. laking ginawa, di ba? Pwede siya pumorma anytime kasi pwedeng Pag, taas pa ba. pag ako yung pupunta dito, malamas mo lang, tapos gamit ko yung Mirage, malamas mo lang, tinutulak ako dun sa may Hindi papasok. ko nga pinapasakay ito sa mga sakit ko kasi Guys, mababa na tapos kwento ko lang, yun yung sinasabi ko sa kanila, yung huling kita namin. Sabi ko, bro, ang tagal na natin mag-best friend. Bakit? Parang pansin ko, never ako nakasakay sa auto mo. Nakasakay ako, nakapag-drive ako ng auto niya, drive ko yung Everest niya. Na-drive ko yung
pera mo. Oo. Tapos, ngayon, totoo, bakit pagka ang gamit niya yung BM or yung old school niya, never ako pinapadrive ni Gago. Yung pala, bro, kasi lower, diba? Sumabit pa, nakatabingi pa. Sabi ko, ha? Anong nun sa laki ko, bro? Kasi nga wala tayong budget pang... Huwag kayo maniniwala dyan, guys. May budget tayo. Wala tayong budget sa damit, pagkain. Ako, may budget ako sa pagkain, di ako mawawalan. Pero budget sa kotse, hindi rin tayo mawawalan. So, ayun na guys. Dito na, tapusin na natin ito natin. Abangan nyo na yung next episode namin. Episode 3. Siguro, baka, hindi pa ako nagpa-promise, baka may guest na kami nun. Actually, meron na waiting lang, hindi lang magtagpo yung mga schedules. Yes. And, ayun, so guys, Magugulat stay kayo tuned. sa mga susunod namin mga guests. Yes. Panigurado. Magugulat kayo. And kilala sila sa car community. Oo. Kilala sila sa car community. Kung hindi man sa car community is, kilala silang tao na mahihilig din sa kotse. Like us. Exactly, bro. Ano ba? Passionate like us. Same banana. Ano ba sinasabi mo? No, kasi meron kasi yung iba na kilala sa car community na halimbawa, yan, mga mechanics, mga racers. Oh, hindi, pero Pero meron din naman tayo mga mga- sikat na tao, mga artists na, ano yun. So yun guys, like, comment, subscribe, and stay tuned mga ka-highway. See you on the next standby. Salamat. Ano yung sinabi ko na last?